Have you ever experienced lying in bed at night while staring at the ceiling habang iniisip yung isang desisyon na ginawa mo weeks, months, o kahit years ago? Baka pinili mong lumayo sa isang taong mahal mo pa rin, o baka may nasabi kang hanggang ngayon gusto mo pa ring bawiin. Hindi lang siya simpleng pagsisisi, parang may tahimik na gulo sa loob mo, yun ang multo. Hindi yung multong panakot sa horror movie, kundi yung alaala lang mga choices na ginawa mo noon, mga desisyong may bigat, may consequences, at minsan may nasaktan. Multo ang title nito kasi may mga desisyon tayong ginawa na hindi talaga nawawala. Naiiwan sila sa puso't isipan natin. Bumubulong sila sa katahimikan. Minsan, dala nila ang tanong, pinili ko ba ang tama? Paano kung nanatili ako? May karapatan ba akong piliin ang sarili ko? May freedom tayong pumili, pero kasama ng kalayaang yan ang responsibilidad para maging tapat, para maging makatarungan, at para maging totoo sa sarili at sa ibang tao. Minsan, akala natin na pagdesisyonan na natin ang isang bagay, pero may parte pa rin sa atin na naghahanap ng closure, ng justice, o kahit simpleng kapayapaan. At yung mga multong yon, hindi palaging malakas. Tahimik silang bumabalik sa gitna ng kanta, amoy, o lugar na nagpapaalala ng nakaraan. Sabi nga sa multo ng Cup of Joe. Hindi na makalaya, tinatalo mo kung bawat gabi. Wala mang nakikita, hapos mo'y ramdam pa rin sa dilim. That line hits hard, doesn't it? Because even when there's nothing there, the feeling, the touch, it stays. It's invisible but real. Ngunit tama ba? O ginagawa mo lang ito para maging payapa ka? Let's make it real. We all know that all situations comes with responsibility. And this is what ethics says. Timbangin kung ano ang mabuti. Alamin kung ano ang nararapat. At oo, importante yun. Pero may isang bagay na mahirap ituro sa sarili. Isang bagay na natutunan ko in the hard way. Na hindi mo kayang kontrol ng sarili mo. Na hindi lahat tatapos sa isang moral choice. Na hindi sa lahat ng sitwasyon na nanalo ang kabutihan sa isipan at puso mo. And this comes with consequences. You replay them in your head. At 2 a.m. long after the moment's gone, they become part of your inner voice. Was that fair? Did I hurt someone just to protect myself? And the worst part, hindi nasusukat ang etika sa simpleng konsensya. May mga pagkakataong ang tunay na pagsingil ay dumarating sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng paggunita, at sa gitna ng sarili mong inagpis. At hindi sa lahat ng pagkakataon, ilalaban mo kung ano ang gusto mo. Na hindi mo laging sasabihin na, kailangan ko lang gawin yon. Wala akong choice. Mas malala pa nga sila eh. Pero deep down, alam mo kung kailan ka lumampas. At kahit makalimot ang mundo, ikaw hindi. Kasi ang mga multo ng etika, hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Naghihintay lang sila. Lumilitaw sila kapag tumingin ka sa salamin. Kapag nagtuturo ka sa iba kung ano ang tama. Yan ang natutunan ko. At pag alam mo na yon, mahirap nang magpanggap na hindi mo alam.